Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay pagpapatuloy ko ang nasimulang aralin ng tatlong unang natapos na reporter, na kung saan ay tinalakay ang dula sa panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon. Ngayon ay dumako naman tayo sa aking topic, ang dula sa kasalukuyang panahon. Ano nga ba ang dula? Ito ay hango sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawain o kilos. Ito ay isang uri ng sining na nagsasalaysay ng isang kwento sa pamamagitan ng pagsasalita at pagkilos ng mga gumaganap na tauhan. Bagamat ang dula ay isa ring uri ng panitikan at masasabing ito ay naiiba sa mga katha dahil sa paraan at estilo ng paglalahad nito. Ayon kay Aristotle, isang pilosopong Griego, ang dula ay isang paglalarawan ng buhay. Ito ay imitasyon o panggagagad ng buhay. Kaya nga, inaangkin ng dula ang lahat ng katangiang umiiral sa buhay, gaya ng mga tao at suliranin. Ngayon, ay dumako naman tayo sa kahalagahan ng dula. Una, gaya ng ibang panitikan, karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay. Pangalawa, inilalarawan nito ang mga damdamin at pananaw ng mga tao sa partikular na bahagi ng kasaysayan ng bayan. Pangatlo, makakakuha ng mahalagang aral na maaari nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Pang-apat, naglalarawan ng pagpapahirap at pagpupunyagi sa bawat buhay ng mga katutubong Pilipino at nagpapakita ng kanilang mga pamahalaan at uri ng lipunan. Panglima, nagpapakita ito ng panibagong perspektibo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Inuulit ko, may libang kalalagaan ang dula. Una, hango ito sa totoong buhay. Pangalawa, damdamin at pananaw ng mga tao. Pangatlo, may mahalagang aral na mapupulot rito. Pang-apat, naglalarawan ng pagpapahirap at pagpupunyagi. Panglima, nagpapakita ito ng panibagong perspektibo sa mga pangyayari sa ating lipunan. Sa kasalukuyang panahon, mas umunlad, maraming nagbago at marami na tayong iba't ibang dula. Gaya ng mga sumusunod: dulang panradyo, dulang pantelebisyon, at dulang pampelikula. Ano nga ba ang dulang panradyo? Ito ay isang uri ng dula na tanging tunog o boses lamang ang naririnig. Tunog lamang ng makasali sa dula ng pangyayari gaya ng mga pagkabasag ng mga kagamitan at iba pang tunog na maaaring maging batayan sa isang pangyayari o kaganapan. Ito ay karaniwang naririnig tuwing katanghalian upang magbigay ng aliw o magsilbing bilang isang libangan sa madla. Ano naman ang dulang pantelebisyon? Ang dulang pantelebisyon ay isang dula na kung saan ang nilalaman nito hango sa toong buhay at ang pangyayari ng tao o lugar. Ang dulang ito ay ginagamitan muna ng masusing paghahanap sa isang paksa na nakaatas sa namamahala at masusing pag-aaralan bago ito ipalabas sa telebisyon o sa madla. Sunod, ano naman ang dulang pampelikula? Ang dulang pampelikula ay isang pagsasadula na kung saan ang isang pangyayari ay maayos na naipaparating sa mga manonood. Kung ano ang gusto nito sa pamamagitan ng pagganap ng isang aktor. Ang nilalaman naman ng dulang pampelikula ay mga makabuluhang nilalaman at tinatahasa ang mga karanasan sa isang kwento o buhay. Makikitang may higit na pagkakahawig ang dula sa pelikula, lalo na ngayong may mga dula na ring pinapalabas sa telebisyon. Datapwat, ang pelikula sa sinihan ay maaaring ulitin ang panonood ngunit ang telebisyon ay hindi.
Ngunit sa pamamagitan ng pag-unlad ng teknolohiya, ang dula ay maaari na ring ulit-ulitin sa pamamagitan naman ng internet. So, alam naman natin na kahit napanood na natin ulit, gusto pa rin nating panoorin ulit. Siyempre, andito na yung paggamit natin ng internet, isa-search mo lang siya sa YouTube or sa anumang pwede mong pagpanooran, ay mapapanood mo na ulit. Ang dula na dati-rating nasa radyo ay tinangkaring ipalabas sa telebisyon na umani naman ng di matatawarang suporta ng mga tagapagtangkilik. Dito, nagsimulang magkaroon ng napakaraming linya sa iba't ibang panooran. Ang ABS-CBN noon sa mga nagsimula ng mga bagong soap opera na panghapon sa telebisyon. Sumunod sa mga pinasikat nilang drama noon ay Ang Gulong ng Palad at Ang Ana Luna. Noong dekada 70s naman, sumikat ang mga soap opera ng iba't ibang istasyon dito sa Pilipinas. Kabilang dito ang Analisa ni Julie Vega na kinumpintensya ang Flor de Belen ni Janice de Belen. Noong dekada 90 naman, nang napagsimulang sumikat at nakilala sa highest rate at longest soap opera sa bansa ang Mara Clara, na nagpasikat kay Judy Ann Santos. Sunod-sunod na inilunsad ng network ang Mula sa Puso, Esperanza at Mariniela. Kung kaya't, ang dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na rin kasi ito ng ating tradisyon, mga tradisyong nagbibigay identidad sa mga Pilipino. At sa paglipas ng panahon, nagbabago ang anyo ng dulang Pilipino. Ngunit, isa lamang ang layunin ng mga mandudula, ang magbigay aliw sa mga manonood, at higit sa lahat ay ang bigyang buhay ang mga pangyayari sa buhay Pilipino o sa tunay na buhay. Muli, ako po si GGP Bambico, BSED 3 Filipino. Maraming salamat po sa pakikibahagi sa aking topic at sa panonood at pakikinig.